Gold plated na talagang ipapakita ko sa inyo. Ito guys, oh, gold plated oh. Kukuskus kayo ng 10 kuskus na magkakahiwalay sa iisang pwesto. Wandiris kasi pag sinabing gold plated, yun nga, balot siya ng ginto. Yung unang kuskus ko sa kanya, oh, siyempre gold plated siya. Yung unang kuskus ginto. Ayan pati oh, yung pangalawa oh. Napansin nyo, nabura na yung panlima oh. Oh, yan, yung pang-anim, bura na rin. Wiggle, wiggle. Like. For today's vlog, sasagutin natin ang isa sa katanungan ng ating subscribers na si Lansky TV kung papaano i-test o uriin ang gold plated. Marami nga pala ako dito mga gold plated. Ayan o, mga relo. So ipapakita ko sa inyo ngayon, aktual, kung papaano uriin ang gold plated. Kasi yung iba, akala nila ginto. Hindi nila alam, gold plated lang. At para sigurado na gold plated ang ituturo ko sa inyo, ito, may dala akong mga relo guys. Gold plated na talagang ipapakita ko sa inyo. Hanap tayo dito. Para makapili tayo. Ito, yan, ito maganda. Ito guys, oh, gold plated oh. Tapos ito pa. Ayan, ito gold plated din ito. Tara, sisimulan ko, ipapakita siya. Gamit ang ano? Gamit ang batong itim at saka asido. Ito talaga ang ginagamit ng mga alahero, pangkilatis ng ginto o ng platinum, kahit anong uri ng ginto. Kaya na itong kilatisin basta may bato kayong itim, tapos meron kayong asido. Guys, kahit sa pawn shop, itong gagawin ko, ito rin ang ginagawa nila. Tara, simulan natin. Ito ang kunin natin. Ito. So gold plated to guys, sa tingin ko 18K ito. Plated siya. Binalot siya ng 18K. So paano uriin? Ganito guys oh. Unang-una, kukuskus nyo. Yan. Nagpalit ako ng relo Wandiris kasi napakanipis na masyado nung ginto nung isa. Ito pinaltan ko, makapal-kapal tong hawak ko ngayon. Pag sinabing gold plated, ibabaw lang ang ginto at yung sa ilalim ay hindi na. Ayan guys, oh, tingnan nyo, kinuskusan ko isa. Ang ginto guys ay ano, kahit buhusan mo ng asido, hindi mabubura, ibig sabihin ginto yun. Yan guys, yung pinagkuskusan kong tatlong iyan, kinakailangan hindi yan mabubura pag nilagyan ko ng asido. Kasi nga gold plated siya. Ibig sabihin yung ibabaw ng relo, ginto. Ayan o, pakita ko sa inyo ha. Ayan o. Ayan guys, oh, napansin nyo? Oh. Wandiris, hindi kayang burahin yan. Oh, ang linaw oh. Sinarado ko lang yung asido kasi nasingaw, masama yan pag nalanghap, masama sa baga. Oh, guys, nakita nyo? Yung pinagkuskusan ko ng relo na gold plated, ayan, nilagyan ko ng asido, pero hindi siya nabura kasi nga ginto siya. Pero pag sinabing gold plated, yung ibabaw niya lang ang ginto, yung ilalim ay hindi ginto. Ibig sabihin, pagka minsan tanso or stainless ang nasa ilalim. Ibig sabihin, yung relong ito guys, ginto yung ibabaw, kaya siya ay relong gold plated. Hindi nabubura. Kasi ang tanso guys, pag tanso, mabubura yan. Ito, meron ako ditong tanso. Kukuskus ko ha. Lagyan natin ng asido. Ayan guys oh, halos magkakulay sila. Kaso nga lang, yung isa, ginto, kaya hindi nabura. Ito tanso guys, mabubura to pag nilagyan ko ng asido. O ayan oh. Diba? O, bura na. Pero itong ginto, kanina pa, hindi mo kayang burahin. Yan. Ganito rin mag-uri sa pawn shop at saka yung mga ibang alahero.
Kapag kinuskus mo lang siya sa bato, tapos nilagyan mo ng asido, ay di hindi nga nabura. Iisipin mo, ginto na siya. Ay papaano kung gold-plated pala, guys? Ganito ang technique. Ituturo ko sa inyo, ha? Kukuskus kayo ng 10 kuskus na magkakahiwalay sa iisang pwesto. Halimbawa, itong kanto ng relo, kanto ng relo, kanto ng singsing, o kanto ng hikaw. Isang kuskus lang, guys. Isang ano lang. Isang lugar lang ang kukuskus ninyo. Tapos 10 kuskus. Yung pan-10, yun ang bubuhusan nyo. Simulan natin, guys, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ayan guys, oh, siyam. Then pang 10. Ito. 10. Ayan, oh. Yung pang 10 wanderers, yun ang bubuhusan mo ng asido. O, checkin natin. Pang 10. Ayan, malinaw na malinaw guys. Nakita nyo, nabura na, oh. Oh. Bura yung pang 10. Kasi kinuskus mo ng una, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-9. Naubos na yung ginto niya. Naubos na. Kaya yung pang 10, yun na yung pinakailalim niya. Nabura. Ibig sabihin, gold-plated lang siya. Sa unang kuskus mo, ginto. Pero kapag ikinuskus mo ng ikinuskus, yung huling ikinuskus mo, mawawala na kasi tanso na. O, ayan guys, yung unang kuskus ko, nakita nyo? Yung unang kuskus ko sa kanya, o, siyempre, gold-plated siya. Yung unang kuskus, ginto. Ayan pati, o, yung pangalawa, o. O, pangalawa, hindi rin natanggal. Pangatlo, ayan, pangatlo. Hindi rin natanggal, o. Pang-4, hindi rin natanggal. Kasi nga, ginto siya. Pero yung pang-5 guys, napansin nyo, nabura na yung pang-5, oh. Oh, yan, yung pang-6, bura na rin. Ayan, pang-7. Nakita nyo guys, pabura ng pabura. Diba? Yung kahuli-hulihan mong ikinuskus sa bato, yun ang bubuhusan mo ng asido o pupunasan mo ng asido. At pag iyon ay natanggal, ibig sabihin siya ay tanso. Tanso siya. Oh. Ibig sabihin guys, yung relong ito, gold-plated lang. Oh, ganun ang pag-uuri ng gold-plated. Sa una ginto, pero ikuskus mo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-10, yun ang bubuhusan mo. Pero sikapin mo na yung kinukuskus mo ay hindi mababago yung lugar. Kasi pag pabago-bago ka ng lugar, ginto pa rin na makukuha mo. Kaya kailangan, kung ano yung kinuskus mo ng una, yung pangalawa, yun pa rin. Yung pangatlo, yun pa rin. Pang-4, yun pa rin. Pang-5, yung pang-10, yun pa rin. At yung pang-10, yun ang bubuhusan nyo, katulad ng inyo nakita. Pag yun ay nabura, gamit ang asido, ibig sabihin, plated lang po ang isang alahas. Siya po ay binalot lamang ng ginto. So, ganyan po ang pag-uuri sa mga pawn shop, kahit po ang mga alahero. Ito pa, wanderies. Pangalawang technique na ituturo ko sa inyo. Sa mabilisang paraan, kung gusto ninyo. Gamit ang kikil o kaya liha. Susugatan mo siya ng liha o kaya ng kikil. Wanderies, kasi pag sinabing gold-plated, yun nga, balot siya ng ginto. So, ito mismong relo, papatakan natin ng asido. Ayan o. O guys, may asido na yan. Pero, hindi siya nagre-react. Ayan o, nakita nyo yung asido? Malinaw naman o. Kasi nga ginto siya. Kaya pag ganyan lang ang ginawa nyo, sasabihin nyo, ay ginto. Pero mali yun guys. Punasan ko lang. Ang kasunod na technique, ang gagawin ninyo, susugatan nyo ng kikil. Pwede rin liha. Ayan guys, susugatan ko, tignan nyo mangyayari.
Yan guys, may sugat na yan. Kita nyo naman. Yung sugat na gawa ng liha o kikil, yun ang papatakan nyo ng asido. Pag kumulo, ibig sabihin tanso, gold plated lang siya guys. O kaya nag-green. Aba, ayaw pa rin oh. Ayaw pa rin kumulo o ayaw pa rin mag-green. Nilagyan ko na guys ng asido. Sinugatan ko na siya ng kikil pero ayaw pa rin mag-green o ayaw pa rin kumulo. Ibig sabihin guys, makapal yung ginto niya. So, laliman pa natin ng kaunti. Kasi kapag binabawan mo lang, katulad lang ng ginawa ko, iisipin mo ginto, bibilin mo ng mahal. Diba? Oh, isang beses pa. Dito natin ano yung sa dulo, sa bandang dulo. Sa pinagkuskusan natin kanina, kasi pudpud na yun eh. Ayan guys ha, ikikilang ko ulit ha. Dito ko siya dinali sa dulo kasi ito yung kinuskus ko kanina na halos maubos na siya. Ayan guys, oh, may mga pinagkiskisan. Oh. Kumulo na tapos nag-green na siya. Ibig sabihin, yung ilalim niya ay tanso. Gold-plated nga lang siya. O, kasi nakita nyo, bumula na, tapos may green. Pero kung sa ibabaw lang kayo papatak, ayan o. Ayan, sa ibabaw lang o. Walang kagalaw-galaw. Kasi nga ginto. Ang ginto ay matibay sa asido. Pero dahil siya ay tanso lang, nung kinikil ko na o kaya niliha ko na, kumulo na siya, bumigay na siya. Ito guys, ulitin natin yung dito sa gitna. Ang kapal ng gitna. Ito guys, dito pa. Isahan pa natin ito ah. Yung dati natin pinagkikilan, isahan pa natin para mas lumabas pa yung tanso niya. At lumabas talaga yung pagiging gold plated niya. Pa-subscribe naman kaibigan. Pahit na rin yung bell icon para updated kayo sa mga susunod kong videos na mga tutorial tungkol sa mga alahas para makatulong sa inyo. Yan guys, ang dami nang napudpud oh. Aywan ko na lang, siguradong ubos na yung ginto niya at tanso na yung natira niya kasi kumbaga sa kamuting kahoy natalupan na siya. Yun, malinaw na malinaw guys. Oh. Nakita nyo, bumula na siya oh. Tapos nagkulay green. So 100% ang inyong relo ay gold plated. Kasi nung magsugatan na siya, nung matanggal na yung ibabaw niya, bumula na siya, kumulong na siya. Kasi wanderis ang tanso, kapag binuhusan mo ng asido, kumukulo at nag-green. Pinupunasan ko lang kagad yung kamay ko kasi ang asido matapang yan sa kamay. Nakakasugat yan. Nakakatunaw yan ng kamay. Ito guys yung tanso, pakita ko sa inyo. Tanso, kinuskus natin kanina. Oh. Pag nilagyan ko ng asido yan, mag-green yan, tsaka kukulo yan. Sabihin tanso. Oh, ayan oh. Napakatipid lang natin gumamit ng asido kasi ang asido po ay napakahirap kumuha at napakamahal. O nakita nyo po yung tanso. Nag-green tapos kumukulo. Katulad nung nangyari kanina sa relo. Nung binaltan ko na, tinanggal ko na yung ibabaw, nilagyan ko ng asido. Di ba ganyan yung nakita natin? Ganyan yung nakita nyo. Ibig sabihin, ang perang ito tanso. Guys, marami akong mga tutorial sa aking page. Kung paano malaman ang silver, kung paano malaman ang tanso, at kung paano malaman ang ginto. Bisitahin na lang ninyo. At samahan nyo ng subscribe pagkatapos yung bisitahin. So guys, ganoon ang palatandaan na ito ay gold plated lamang ang isang relo. Sa singsing, ganun din. Kuskus mo din ng matiin, pang 10, buhusan mo.
Yan, sa singsing, ganun din. Kuskus din, ganun din guys. Sa kwintas, ganun din. Sa hikaw, ganun din. Ikukuskus mo siya sa iisang lugar. Ayan, 10. Tapos yung pansampo, yun ang bubuhusan mo ng asido. Pag binuhusan mo yung pansampo at natunaw, kumulo o nag-green, ibig sabihin plated lang. So sana guys, may natutunan kayo sa bidyong ito. Sa susunod, marami pa ako sa inyong ituturo. Napakaganda pala ng relong ito guys. Gold plated at napakakapal ng kanyang ginto. Marami pa akong ituturo sa inyo guys. Abang-abang lang kayo. Salamat guys. Kung nakatulong yung aking video sa inyo, pa-subscribe na lang at pa-share. At lalong higit, pa-hit nyo yung bell icon. At sa mga susunod kong videos for tutorial, marami pa akong ituturo sa inyo. Salamat. God bless sa inyong lahat.